Tapos check natin yung high beam. Yung low beam niya siguro ano, hindi ko alam kung ilang metro yan, pero malayo din yan. Hindi nga lang kita yung bahay doon, yung model house. Pag high beam, yan kita na. So ganito lang magkabit ng MDL dito sa Honda XRM FI 125. So may diagram ako dito. Turo ko sa inyo kung paano. Yung basic lang. Tapos wala nang baklasan ng kaha to. Kasi yung iba binabaklas pa to eh. Sa atin wala nang baklasan yan. Ito yung discarding ginawa ko. So yung MDL ko ay Lumina Pro. Galing yan dun sa Honda Beat version 3 ko na kulay pula. Siyempre sa una, kabit mo muna to. Bale ito, nabili ko sa Shopee itong bracket. Nasa description box yung Shopee link nitong bracket. Yan yung bracket na yan. Dito kinakabit yan. No? Pa letter L siya. Tapos may bracket pang ito, stainless. Yung sa kabila ganun din. Yan, dyan siya nakatornilyo. Dito. Kasi pag wala tong stainless na to, didikit dito sa may ano eh, sa ilalim nitong signal light. Didikit kasi tong mismong MDL dito eh. So kailangan ko pa ito. So discard niyo na lang, nasa sa inyo. Ngayon pwede naman tong itim na bracket dito. Kaso nung kinabit ko, medyo mababa siya eh. So dito talaga ako. Pero kayo discard niyo yan. Tapos yung switch ko dito sa left side. Para madali lang din mag ano, pindot-pindot. Tapos eto na. Yung relay ko dito ko kinabit. Yan. Dito ko siya nilagay sa upuan. Dalawang relay yan. Tapos ayusin ko na lang yung ano dyan na wire. Iayos ko na lang para ititapan. Kasi nandito yung battery, so mas madali. Tapos lahat ng mga wire ko, pag tinanggal mo tong cover, may butas dito hanggang dun sa pababa. Kaya hindi na ako nagbaklas ng fairings. Pagka bukas mo nito, may butas dun. Lahat ng wire na papunta sa harap, pinadaan ko dito. Yung butas niyan. Dito ang labas niyan. Dito banda yun sa ilalim. Nandito banda. Tapos makikita nyo, ito yung mga wire. Hugutin ko lang. Ito sila. So galing dito sa loob ng upuan, may butas doon, pinababa ko dito. Hindi na ako nagbaklas ng kaha. Yan, papunta siya dyan hanggang dito. Dito ayusin ko pa to. May butas dito sa may airbox eh, dito. So galing dito sa ilalim, dito sila dumaan. Yan, tapos papunta na yan dito. Papunta na sa mga wire nito, sa switch, tsaka yung sa ignition socket. So ganito mag-wiring yan. Hindi ko na siya kasi na-i-video kagabi nung kinabit lang ko ng MDL. Dahil ano eh, gabi na yun, tapos nagmamadali ako magkabit eh. So turo ko na lang sa inyo to. May diagram naman ako. Itong relay na nilagay ko dun sa ilalim ng upuan ni ano, XRM para malapit siya sa battery. So ito yung kanyang loob. Yan, ganyan sa drawing. Malinaw ganyan. Basta itong gitna, hindi na natin kailangan yung gitna kasi yung mga 4-pin relay wala na tong gitna eh. Ito kasi 5-pin yung available sa tindahan. Meron pa yan pero hindi ko na yan ginamit. So ganito. Siyempre una ilagay mo dun sa ilalim ng upuan na yung ano. So nakapwesto na yung dalawa. Yung dalawang ganito, dalawang socket, i-electric tape mo na. Tapos unahin mo agad itong negative, itong 86. Yan, ito itong 86. Pagsamahin mo agad yung wire nya kasi may ano yan eh, may socket yan eh, hindi lang naman ito yan eh. So may kasama siyang ganyan.
pag bumili ka ng relay, power relay tawag dyan. Yan, so pagka nilagay mo na siyang ganyan na magiging itsura niya. So yung 86 mo, itong sa left side. So yan, para madali nyo mag-gets, ganyan itsura niya. Tapos tignan nyo na lang kung saan yung number. Ako kasi di ako babase sa number, basta ganito ang setup ng mga niya, mga ipin niya. Tapos patayo ito, yung mga number 30. So ito, kunin mo na agad yung number 86. Yan. Pagsasamahin mo yan, so magkasama na siya, ilagay mo na agad siya sa negative ng battery. Yan, kabit mo na agad siya, kasi dun sa ilalim ng upuan, to, malapit lang talaga siya. So diskarte mo na kung paano mo linyahan dyan, basta malapit lang. Kaya ako siya dyan nilagay sa ilalim ng upuan, kasi malapit lang yung relay sa battery. Next na nilinyahan ko, ito namang number 30, yung sa ilalim. Hindi kasi ako bumabase sa color coding ng wire na itong relay, kasi iba-ibang yan iba-ibang kulay. So yung nakakabit ko dito sa XRM ko, kulay orange yung relay, so iba yung mga kulay ng wire nya, pero parehas lang mga ngipin yan. So dito ako bumabase. So kinuha ko yung 30. Yan. Pati itong kabila. So pinagsama ko yan. Tapos syempre meron tayong 10 ampere na fuse. 10 ampere yan na fuse. Yung galing dito sa number 30, diretso mo ng fuse sa dulo, pagsamahin mo yung dalawa. Tapos lagyan mo ng fuse sa dulo bago mo ilagay sa positive ng battery. So okay ka na, meron ka ng positive and negative ng sa battery. Ngayon dito naman sa domino switch, ito domino switch to, 3-way. Meron siyang tatlong wire. So meron siyang brown, blue, tsaka black. Basta yung pinaka blue nya, yan yung common, yan yung 0. So yung itong blue wire, ito yung off, yan yung nasa gitna. Yan, itong brown tsaka black, yan yung high and low. Itong blue, kukunin mo yung wire nya, itatap mo ngayon sa ignition switch socket. Nandito sa loob ng dito sa loob ng headlight. Makikita mo yung may mga wire na may black red, may red, ganoon. Basta makikita mo yun. Parang 3 to 4 wires lang ata yung socket na yun. Tapos medyo malalaki siya. So kukunin mo yung solid black wire sa ignition switch socket. Doon mo itatap yung kulay blue ng domino switch. Yan, dyan mo itatap. So okay ka na. Para kasi pagka switch mo ng susian, hindi agad mag-on si relay. Kasi pag ito kasi yan yung high and low na to, dito siya yung kanan nung nung relay. Itong dalawa, ikaw na bahala kung saan mo itatap yan. Bawa ito, dito mo siya itatap sa kulay brown. Tapos yung isang relay mo naman, hindi mo pagsasamahin yan yung wire niya magkahiwalay yan. Para sa high and low yan. Sa switch, sa domino switch. Dito mo ngayon siya ilalagay yung isang relay na number 85, yung kanan. Dito mo ngayon siya ilalagay sa
black wire ng switch domino. Kasi pag on mo ng susian, tapos itong brown and black wire pinagsama mo, tapos dinirekta mo sa ignition, mag-activate na agad yung relay. So kailangan mula dun sa susian, ignition, yung black wire, diretso mo muna siya sa 0 ng switch, para kahit i-on mo yung susian, hindi agad mag-activate to hanggat hindi mo pinipindot yung high and low. So okay na tayo. Ito na lang, yung sa taas na lang na relay, yung number 87 parehas. Dito na ngayon siya sa MDL na mismo. Nakikita mo ang MDL may kulay red, yellow, black. Sa Lumina Pro ito Lumina Pro version 2. Pero kadalasan naman ng MDL ganito yung yung color coding. So automatic yung black na black ng MDL, pagsasamahin mo na yan, pagsamahin mo na, kasi yan ang itatap mo sa negative ng battery. Pwede naman sa negative ng mga socket na nandyan sa loob, pero ako kasi dinirekta ko sa sa battery para mas sigurado. So yung black wire ng MDL, lagay mo siya sa negative ng battery. Nasa discard nyo din kung gusto nyo sa yung may mga socket naman dyan sa loob na negative, pero mas okay ako sa sa battery diretso. Ngayon itong 87 na to, siyempre hindi mo rin siya pagsasamahin tong dalawa. Dito ngayon siya sa red and yellow nung MDL. So halimbawa ito isa, so ito pagsasamahin mo to mga wire ng MDL, yan, yung red tsaka red, samahin mo yan ang ilagay mo sa, itap mo sa 87 ng isang relay. Tapos itong yellow at saka yellow naman magkasama din yan. Kasama din yan. Dito naman siya sa kabilang 87 ng relay. Dito na lang natin siya padaanin. Sa diagram mukhang mahirap lang to, pero pagka actual madali lang. Yan, so yun. So yun, ganoon lang siya kadali. Tapos ganito ang kalalabasan niya. So okay na, natapos mo na yung diagram mo. Check mo siya agad pagka inon mo yung susi. Teka, yung susi. Pag inon mo yung susi, yan, naka-on yung susi niya. I-high and low mo na agad. Ito yung switch. Yun. So yung low ko ay puti, yung high combine ng yan, white and yellow. Medyo maliwanag ngayon kasi tanghali, kaya testing natin siya ng gabi. So ganoon lang kasimple mag-wiring dito sa XRM125 Fi nang hindi mo kailangan baklasin itong mga kaha mo. Gusto pinadaan ko siya diyan sa upuan, yung relay nasa upuan. Yung iba kasi yung relay nilalagay dito sa ilalim nitong kaha. Ayoko magbabaklas ng ayoko magbaklas ng mga kaha. So nakakita ko doon may butas pala doon sa may loob ng battery. Tatagos siya dito sa ilalim. So dito ko siya pinadaan sa ilalim. Sa ayusin ko na lang to. Siguro
Tapean ko to. Tapos may cable tie naman siya pero tetapean ko pa rin. Kasi to pagka sinungkit mo siya dito, nandito yung mga wire. Yun o. Kaya ano, may itatago mo, hindi naman yan lalaylay, may itatago mo yan kasi may parang hook yan dito sa ilalim. Yan o. So hindi siya malalaglag kahit na maalog yung biyahe. Tapos testing natin mamayang gabi. Pagka mga bandang alas 10, alas 11 na. So ito na yung ano, post nyo na lang tapos screenshot nyo. Medyo magulo lang siya pero pag nagets mo yan, madali lang naman ikabit yan. Ginawa ko siya kagabi, ano lang eh, 1 hour more or less lang. Medyo ano pa yun kasi mabagal pa akong ano eh. Kasi nagsa-cellphone pa ako eh. So yung bracket, bahala na kayo. Ito sa Shopee to. Kasi itong bracket na to sa ano lang din, sa motor shop. Para lang medyo lumayo siya dito sa ano, signal light. So mamaya na lang gabi, testing natin yung ilaw niya kung gaano kalakas. So 7:30 na ng gabi ngayon. Check na natin yung ilaw, kung gaano kalakas. Si XRM natin ay nakaka 1031 kilometers pa lang na odometer. Ito yung kanyang low. Yun. Lakas ng low niya oh. Tingnan natin yung masakyan na dumaan para check natin yung high. Yan yung high beam. Medyo madilim sa area na to. Yan oh. Dito sa likod lang may ano eh, street light. Yun yung low niya, tapos ito yung high. Tapos punta pa tayo dun sa may iba dilim na part ng subdivision na to. Gamit ko ngayon ay DJI Osmo Action 1 na ano, action cam. Tapos papakita ko rin sa inyo yung gamit ko yung cellphone ko. So ito naman cellphone na gamit ko dito kaya medyo lumiwanag na. Sobrang dilim kasi yung ano eh, yung DJI Osmo Action. Kapag ano, madilim talaga yung paligid. So ito yung low niya nung Lumina Pro. Yan ang lawak ng sakop niya. Ayan, ito naman yung high. Yun. Ulitin natin kasi ang daming dumadaan. Ito yung low. Tapos ito yung high. So punta tayo dun sa ano, pinakamadilim na part na tong subdivision namin. Dito na tayo sa madilim na part. Dito ko rin tinesto yung stock na halogen headlight nito na XRM nung ano, nung bagong bili ko. Ito kasi yung stock na ano niya eh. Yan oh. Yan yung halogen na headlight. So ganyan siya kahina. Pero patayin ko yung makina para hindi maingay. Ito yung low nung Lumina. Yan ang ganda oh. Madilim dyan kasi dito lang may ilaw sa likod oh. Yan yung low beam. Tapos i-high beam natin siya. Yun yung high beam. Umabot na dun sa bahay. Yung model house. Tapos check natin yung ano niya, signal lights niya. Kapag naka high beam, kung makikita pa rin. May konti pero parang hindi masyado kita pag naka high beam. Yan, ito yung signal lights. Pag naka low beam naman, yan kita pag low beam, pero pag high hindi na masyadong kita yung ano, signal. Mapapansin na lang yung nasa likod kasi yun, yung banda ron
sa sahig may ilaw na orange. So gamitin ko naman yung cellphone ko pang video. So ito ang gamit ko ulit ay DJI Osmo Action 1. Ito naman cellphone. So ito yung ating cellphone. Pakita natin ulit yung stock headlight. Yan. Sabi ko nung una parang okay na pero pagka kasi naibiyahe ko na siya na Isabela, wala na nabulag ka na sa mga lakas ng ilaw na mga kasalubong mo. Hindi talaga kaya ng ng stock na halogen. Ito yung low niya yan, tapos ito yung high. Yan. Pag low, hindi mo kita yung bahay dun, yung model house. Yan. Pero pag high, kita mo na yung bahay doon. Sobrang hina niyan kapag marami kang kasalubong, lalo yung mga truck tsaka mga sasakyan na malalakas ang ilaw. Pagka good siya, pagka ganyan, yung mag-isa ka lang sa kalsada. Tapos check naman natin gamit tong cellphone ko, itong MDL. Ayan yung low beam ni Lumina. Ganda na niya, oh. Solid yung ilaw niyan kasi yan din yung gamit ko dun sa Honda Beat version 3 ko na kulay pula. Tinanggal ko lang. Tapos dito siya nakakabit yan, oh. Tapos check natin yung high beam. Yung low beam niya siguro hindi ko lang kung ilang metro yan, pero malayo din yan. Hindi nga lang kita yung bahay doon, yung model house. Pag high beam, yan kita na. Tingin ko may 100 meters din yung bahay na yun, eh. Medyo malayo yan. Yan siya pagka high beam. Sobrang solid, oh. Tapos uwi na ako ngayon. Gamitin ko yung action cam habang nasa biyahe pa uwi. So ito na ulit, DJI Osmo Action 1 ulit gamit kong camera. Low beam muna natin. Yan, tapos uwi na tayo. Para makita lang natin siya na habang nasa biyahe kung gaano siya kaliwanag. Ito yung high beam. Yung high beam niya talagang super high. Sakto na kasi yung adjustment ko dyan dahil pagka binabaan ko pa ng masyado, hindi na wide yung niya, eh. Hindi na wide yung buga ng ilaw. Teka, maglo-low beam muna ulit ako kasi nakakasilaw sa mga tao. So sa part na to medyo madilim na, pwede tayo mag high beam. Sana walang kasalubong. Low beam ulit. So yung yung diagram ko, sundan nyo lang, yung madali naman mag-install, eh. Kasi kailangan natin maglagay ng MDL lalo pag bumabiyahe kayo ng gabi. Tsaka yung ganun nga, ako sa bundok, bumabiyahe ako na Isabela. Kailangan talaga kasi tingnan mo yung dito, madilim dito yung lugar na to, ah. Diyan ako nag-test kanina. Tapos nakaharap ako doon. So patayin ko yung MDL ko, ganyan siya kadilim. Stock headlight, low beam. Ito yung high. Parang wala na yung high. Mataas na yung high, sa may damuhan nakita, pero madilim talaga. So ito yung low ulit ng Lumina Pro version 2. Ito yung high. So
Diretso na ako sa bahay para makita nyo. Madilim talaga ang stock. Ay, dito sa area na to sobrang dilim. Yan, high beam natin. Solid na solid yung buga niya eh. Dito may mga tao kaya low beam tayo. Para sa akin sakto na tong ilaw na to. Ganda na ulit bumiyahe ng alas 12 ng hating gabi. So dito wala nang dumadaan dito, i-high beam na ulit natin yan. Ganda oh. So okay na, i-upload ko na to ngayon pagka tapos ko lang i-edit dito sa kapitbahay namin. Yan, dito sa street namin, low beam tapos high beam, low beam, high beam. So okay na yun, maganda.